Sa pagbubukas ng 2025-2026 NBA season, agad nang nabuksan ang mga tanong at batikos laban sa pamunuan ng Los Angeles Lakers. Sa kabila ng monster game ni Luka Doncic na nagtala ng 43 points, nabigo pa rin ang Lakers laban sa Golden State Warriors 119-109. Ayon sa mga analyst, nagsisimula ng magbunga ang mga pagkakamali ni Rob Pelinka at Coach JJ Redick. Isa itong mabigat na simula para sa Lakers na may bagong system, bagong rotation at bagong direksyon. Sa unang laro pa lang, kitang-kita ang mga kahinaan na matagal nang binabalaan ng mga eksperto. Luka Doncic, na ngayon ang mukha ng franchise matapos ang blockbuster trade kay Anthony Davis, nagpakita ng elite scoring performance, 43 points, 9 rebounds at 7 assists. Pero sa kabila nito, hindi sapat ang kanyang effort para iligtas ang koponan mula sa collapse sa ikatlong quarter kung saan sila pinakain ng Warriors ng 36-20 run. Habang wala si LeBron James dahil sa minor injury management, si Austin Reeves naman ang sumubok umako ng responsibilidad. Nagbigay siya ng 26 points sa 9 of 16 shooting, may 9 assists at 5 rebounds. Pero sinabi niya mismo pagkatapos ng laro, "We lost our focus in the third quarter. We need to step up as a team, especially with Bron out." Sa kabilang banda, si Coach JJ Redick ay nagpakatotoo sa post-game press conference. Inamin niyang may malaking problema pa sa disiplina at consistency ng grupo. Ayon kay Redick, kailangan nilang matutunan kung paano kontrolin ang tempo at manatiling composed kapag nagsisimula ng bumitaw ang momentum. Dagdag pa niya, malaking hamon ang pag-manage sa workload ni Luka, lalo na't mukhang siya lang ang consistent offensive engine sa mayon. Maraming analyst ang nagsasabi, ang pagkakamali ni Rob Pelinka sa pagpili ng mga piraso sa paligid ni Luka ay unti-unti nang lumalabas. Marami sa mga kinuha nilang role players ay hindi pa nakakahanap ng tamang rhythm. Wala rin silang sapat na defensive anchor o reliable floor spacer na makaka-complement kay Luka. Maging si DeAndre Ayton ay tila hindi pa ganap na nag-a-adjust sa bagong system at sa depensa, madalas siyang nalilito sa rotations laban sa pick and roll ng Warriors. Habang tumatakbo ang oras, malinaw na kulang sa chemistry at identity ang Lakers. Ang masakit pa rito, nakita ng lahat kung gaano ka-deserving manalo si Luka sa effort niya pero wala siyang sapat na suporta. Kung hindi agad kikilos ang Lakers, baka tuluyang masayang ang prime years ni Luka Doncic. Ang isang superstar ay kayang manalo ng ilang laban mag-isa pero hindi ng buong season. Kailangan ni Pelinka ng mabilisang hakbang. Maaaring isang trade para sa mas matibay na 3-and-D wing o pagbabago sa rotation ni Redick. Hindi sapat ang ISO-heavy offense na umaasa lang kay Luka. Kung magpapatuloy ito, baka hindi lang opener ang talo ng Lakers kundi buong season nila. I-comment ninyo na lang po sa ibaba ang inyong opinyon at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po!